Kagaya nga po ng karamihan na kasalukuyang nagbabakasyon ng mga NBA players ngayon, kagaya ni Stephen Curry. Ginamit rin naman niya ito para makasama ang buong pamilya at mag-relax. Nagkaroon rin naman siya dito ng pagkakataong makapaglaro ng golf kasama ang kanyang mga kakampi. Pero kahit man nasa off-season ng NBA, may ilang mga balita at exciting story nga ang nagsilabasan ngayon patungkol kay Stephen Curry, katulad ng ibinulgar ng kanyang bayaw na si Damian Lee sa isang podcast. Sinabi nito noong nakaraan na isang bagay nga noon ang ginagawa ni Curry para magkaroon siya ng magandang performance. Bali, ayon kay Lee, noon pa naglalaro siya sa Golden State, napansin niyang parating nagbabasa si Curry sa social media sa tuwing halftime. At nalaman niya dito na tinitingnan nga nito ang lahat ng mga negatibong komento patungkol sa kanya ng mga analyst. Ginagawa nga ito ni Steph bilang motivation upang magkaroon ng maganda na performance sa second half. Kaya mukhang yan ang mismong dahilan bakit bigla-biglang nagkakaroon noon ng Golden State Warriors ng malalaking scoring run sa second half, especially sa third quarter na siyang pinakakinakatakutan noon ng mga NBA teams. Samantala, kung inyo ang mapapansin, tuluyan ang nasolusyonan ng Los Angeles Lakers ang ilan sa mga problema last season, lalo sa playoffs sa pagkakaroon ng dalawang lehitimong sentro, DeAndre Ayton at Jackson Hayes. Nakapagdagdag rin naman sila ng shooter na si Jake LaRavia at higit sa lahat, mas pinatindi ang depensa lalo nang makuha ang perimeter defender na si Marcus Smart. Kaya kung ang ilang mga analyst ang iyong tatanungin, pwede na nga daw hindi gumawa ng move o trade ang Lakers sa mga susunod ng linggo at gamitin na lamang ang kasalukuyang lineup sa pagpasok nila sa bagong season. Ngunit ayon sa isang insider, hindi pa rin naman sila kontento dahil meron silang gagawing huling trade na siyang kasalukuyang niluluto ngayon. At posibleng ma-involve dito ang sharpshooter na si Dalton Keunig at Maxi Kleber na siyang isa sa mga players na may pinakamataas na value, kaya hindi sila mahihirapang i-offer ito sa ibang koponan. Sa kabilang banda naman, kamakailan lamang kinumpirma ni Shams ng ESPN na wala talagang kasiguraduhan kung mananatili pa si Giannis Antetokounmpo ng matagal sa Milwaukee Bucks. Sa kabila ng ginawang napakagagandang move ng Milwaukee para mapalakas ang lineup, posible pa rin itong umalis kung sakaling hindi na naman sila makapag-compete ng kampyonato. Kaya ngayon, sa sobra at oobserbahan muna niya ang magiging resulta ng binombagong lineup, at kapag nabigo na naman, magre-request nga ito ng trade. Wala pa rin naman itong pinipirmahang extension, kaya hindi na nakakabigla kung may ilang mga teams ang nagsulputan ngayon na nagbigay ng interest para kunin si Giannis Antetokounmpo. Ayon dito, isang New York Knicks sa mga teams na meron pa ring plano na makuha siya sa Milwaukee sa isang trade. Bali, sa kabila ng pagkakaroon ng Knicks ng mga talentadong player, hirap pa rin naman silang umabot sa NBA Finals, kaya naniniwala sila na posibleng ang pagkuha kay Giannis ang magbigay daan para makakuha sila ng titulo.